Praise God, hallelujah. Salamat po sa presensya ng Panginoon. Salamat po sa worship time natin. Grabe, Lord God. We worship you, Lord God, this first Sunday of 2022. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ikaw, Panginoon, yung inuuna namin, Panginoon. Happy New Year po sa lahat po ng kasama natin dyan sa online. Salamat po sa congratulations. You made it. This 2022, hallelujah, grabe, ang dami natin pinagdaanan nung 2021, pero grabe si Lord. Praise the Lord sa mga buhay ng bawat isa. Happy New Year! Happy New Year! Prosperous and blessed year for everyone. Hallelujah! Praise the Lord for 2021, and greater things is yet to come this 2022. Tama ba mga kapatid? Sino pong naniniwala that greater things is yet to come? Ayan po, comment lang po, declare, receive it. Amen, amen. Ang title po natin, this first Sunday of the month of January, or first Sunday of 2022, praise the Lord, congratulations po sa lahat ng naririto. Inuna po natin ang Panginoon. Ang title po natin is Seek First. Unahing hanapin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Our reference verse is one of my favorite verse. Nung ako po ay mula pa nung estudyante pa lang ako, ito na po yung talagang pinanghahawakan ko. One of my favorite verse. Ayan po. Basahin po natin sa Matthew 6:33. But seek first. Yun po, dun po nanggaling ang ating title. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Grabe. Basahin po natin sa Tagalog, Mateo 6:33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Praise the Lord. Grabe, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kaya po ito talaga po ay pinangahawakan ko. Talaga mula pa nung estudyante ako, talaga pong naranasan ko po ang pangako ng Panginoon na ito. Let's pray po. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa araw na to at sa taong ito, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin. Lord, purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa online man, Panginoon, sa mga bahay-bahay, Panginoon, mga nakakapakinig ngayon, sa mga anak mo, Panginoon, sa mga first-timers, Panginoon, na nakakakinig ngayon, Panginoon, purihin ka. Lord, kami po ngayon ay, Lord God, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga ginawa mo, Panginoon. Last year, 2021, Panginoon, grabe po yung ginawa mo. Lord God, bagkos, Lord God, ang dami namin pinagdaanan, pero grabe yung faithfulness mo, Panginoon. At Lord, naniniwala kami, Lord God, that greater things is yet to come this 2022. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, nakasama namin kayo sa buong 2022. Kaya Lord God, ngayon pa lamang po, inuuna po namin kayo. Lord God, kayo po ang aming inuuna, Lord God, sa taong ito. At Lord, muli pa, Panginoon, hinihingi namin, Panginoon, ang iyong paggabay. Lord, help us, Lord God, to understand your word. Help us to seek you first. Help us, Lord God, na unahin ka, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, and we claim greater things, Lord God, is yet to come to each and every one of us, Lord God, na makakapakinig, Lord God, makakatanggap, Lord God, ng iyong mga salita. Bless your word, Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa aking mga kapatiran, Panginoon, na kasama ko ngayon. Sa bawat pamilya, Lord God, na inuuna ka ngayon. In Jesus' mighty name, amen, amen, and amen. Hallelujah, praise the Lord. Grabe po ang Panginoon. Grabe po, ang ganda po ng pangako niya sa word na binasa po natin. At alam ko po, marami po sa atin, alam na po ang verse na yan. Yan po, ngayon po, time to reflect. Time to reflect po. Balikan po natin yung 2021. Are you blessed? The Lord bless you, right? Tama po, pinagpala po tayo ng Panginoon noong 2021. Grabe, balikan natin. Are we confidently? Confident po ba tayo? Tama po ba? Na tayo masasabi natin that the Lord bless us noong 2021. Amen. Ako po, personally,
I can confidently say na talaga pong binagpala po ako ng Panginoon noong 2021. At karapat dapat po siyang pasalamatan at sambahin. Amen po ba? Kaya nga natin siya sinasamba, kaya nga natin siya pinupuri. Because the Lord is good. Tama po, the Lord is good. He is a good Father. He is our great provider noong 2021. Bagkus tayo po ay dumadaan pa rin po sa pandemya until now. Pero the Lord provided. The Lord is truly became a good Father to each and every one of us. Amen? Amen. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Comment down below if you are believing that the Lord is became faithful to you last 2021. Ayan po, patuloy tayong tumuloy po. 2022, we are expecting and we are praying that this year will be greater, better, and prosperous year. Amen? Receive it right now that you will receive prosperous, blessed, greater, and better 2022. Amen. Receive it. Receive it. Nagsisimula pa lang po tayo, tanggapin na po natin yan. Receive na po natin yan. Gaano man tayo ka-blessed last year, gaano man katindi, ano man yung sitwasyon mo ngayon, the Lord is preparing something greater this 2022. Amen. Receive it. Pero nga, habang ngayon, nagbabalik po tayo, gusto po muna natin bigyan natin yung background. Gusto natin na balikan natin. Masasabi ba natin last 2022, naging fully obedient ka kay Lord? Masasabi ba natin yon na talagang na itodo mo, na ibigay mo lahat kay Lord? You've been fully obedient to the Lord. Ayan. Most of us, and even personally po, masasabi po natin, ito masasabi ng bawat isa, maybe ikaw tong hindi po, masasabi mong hindi po, hindi ko po nasunod si Lord. Ang dami pong pinagagawa ng Lord sa akin, pero hindi ko po nagawa. Konti lang po yung nagawa ko. Yun o, meron ba sa atin? Medyo lang. Nagawa ko naman po yung iba hindi. Medyo lang, sakto lang. Hindi ko pa rin masasabi na fully, pero sumunod ako kay Lord. O meron naman sa atin talaga napalayo kay Lord. This 2020, 2021, napalayo kay Lord. Hindi talaga sumunod. Sobrang naging disobedient, pero nandito ka ngayon, may plano ang Panginoon, nakikinig ka ngayon. Nagiging honest ka sa harap ng Panginoon na hindi mo talaga siya nasunod. Hindi talaga. It's between you and God. Amen? It's between you and God. Yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan sa relasyon natin kay Lord, personal. It's between you and God. Ako kay Lord. At ikaw kay Lord. Wala tayo ditong it's between you and God. Hindi ka namin i-judge. Walang mag-judge sa atin kasi hindi tayo ang judge. Si Lord. It's between you and God. Kung anong ginawa mo last year, si Lord ang nakakaalam. Kung ano hindi mo ginawa last year, si Lord ang nakakaalam. Pero kagandahan, ang kagandahan, sa dami ng compromises natin, sa dami ng ginawa nating hindi, maaari masasabi natin hindi tayo naging faithful kay Lord. Pero the Lord, sa grasya ng Panginoon, sa awa ng Panginoon, the Lord bless us. Nag-uumapaw pa rin po yung pagpapala. Amen? Tama ba? Ikaw ay pinagpala ng Panginoon kahit ang dami nating compromise, ang dami nating hindi nagawa na tama, nakagawa tayo ng kasalanan. Hindi tayo naging faithful kay God, pero faithful pa rin siya. Yung God is so merciful and gracious sa atin. Amen? Grabe si Lord. Alam ko, kaya ka nandito, gusto mong pasalamatan ng Panginoon. Amen? Gusto mong pasalamatan ng Panginoon, gusto mong makabawi kahit papaano sa Lord. Kaya first Sunday pa lang nandito ka na. Kahapon, nakapag-devotion ka na. Kahapon, nag-pray ka na. Kaninang umaga, umattend ka ng prayer morning. Grabe, inuuna mo ang Panginoon. At yun po ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6:33. Unahin po natin ang Panginoon. Ngayon kapatid, inuna mo ang Panginoon, congratulations, inuna mo siya. Kasi ito ang first Sunday. First day of the week, tama? First day of the week is Sunday. Inuuna mo ang Panginoon. Amen. Congratulations. Inuuna mo ang Panginoon. You are on the right track. Amen. Tama yung tinatahak mo dahil inuuna mo ang Panginoon. Kasi grabe nga, seek first His kingdom and His righteousness. At may pangako ang Panginoon, all these things will be added unto you. Tama yung ginagawa natin. Nandito tayo sa first Sunday. Good job mga kapatid.
Imagine, dami na experience natin, grabe ang pagpapala ng Pro 2021. Nag-uumapaw. Masasabi natin, grabe yung ginawa niya. Ang dami niyang ginawang bago, ang dami niyang binless, ang dami may mga nakatrabaho, may mga na-promote, mayroong mga talagang nag-pray at sinagot ng Panginoon. Ang daming ginawa ng Panginoon at tayo nananatili tayong malusog. Praise the Lord. Imagine how many blessing yung napalampas natin kung dahil hindi tayo sumunod or hindi tayo nakasunod. Grabe no, blessed ka na ngayon, pero ang dami pang hindi nagawa, ang dami mo pang hindi nasunod. Pero imagine mo kaya kung lahat ng pinagagawa ng Panginoon, nagawa mo. No? Grabe no? Tayo pinagpala na kahit masasabi natin hindi natin deserve. Pero imagine mo kung lahat ng pinagagawa ng Panginoon. Tama mo, mabasa natin mamaya sa Deuteronomy. Nasasabihin doon, fully obey the Lord. Grabe, meron talaga, ina-expect talaga ng Lord dahil mahal niya tayo na gusto ng Panginoon fully obedient, maging fully obedient. And ang kagandahan po sa 2022, meron po tayong china-challenge tayo ng Panginoon. Tayo po ay muling magsisimula. Meron tayong panibagong simula na pwede nating simulan muli. Kung hindi man natin nagawa last year, pwede nating simulan ulit ngayon. Amen? Meron tayong second chance. Meron dinibigyan tayo ng Panginoon ng opportunity. At dahil sobrang grateful tayo kay Lord, dahil sobrang pagpapala ng Lord sa atin, willing natin yung gawin. Willing natin magsimula. Gusto natin makabawi kay Lord. The bottom line is, there is greater blessings na sa mga, bottom line is, there's greater blessing dun sa mga sumusunod at sa mga nakakasunod. Kaya syempre, tayo ay encourage everyone. And ako, ino-encourage ko ang sarili ko na this year, mas mau-obey ko ang Lord. Amen? Grabe. This year, talaga, I will be more faithful to the Lord. Kasi sobrang faithful niya. Tama? Sabi nga doon, seek first His kingdom and His righteousness. Isa-isayin natin. Sabi doon, may kingdom. Pag may kingdom, ano pong meron sa kingdom? Siyempre, may king or hari. May hari po sa kingdom. At siyempre, ang utos po ng hari, hindi dapat yan mabali. Hindi yan pwedeng taliwasin. Tama? May order ang king. That is absolute. Tama? Yun yung order ng king. May utos po ang king. Tama po. Sino ba ang hari natin? Amen? Sino ang hari natin? Comment down below. Si God. Si God po. Si Lord Jesus. Si Lord. Si Father God. Siya po ang ating hari. At ano po yung mga utos niya? Tama? Ano yung His righteousness? Sabi doon, His kingdom and His righteousness. Ano yung righteousness? Ito yung pag-uusapan natin mamaya. Bago tayo pumunta ron, yung spiritual discipline, ito po yung righteousness ng Panginoon, where, pag ginawa natin, we can be more and more like God. God wants us to be more and more like Him. Amen? And meron tayong chance. Maari ikaw, maari hindi ka naging perfect, hindi tayo naging perfect, lahat tayo. Hindi natin napantay, hindi natin nagawa kung ano man pinagagawa ng Panginoon. Pero ang kagandahan, this 2022 po, meron po tayong another chance. Amen ba? Point number 1, ayan po, tuloy-tuloy na tayo. Sabi nga doon, may kingdom, may hari, may kautusan ng Panginoon. And that is His righteousness. Pag-usapan natin mamaya. Pero number 1, muna po. Number 1 po, who to seek first? Sino ba yung dapat unahin natin? Sino ba yung sisik natin this 2022? Siyempre po, sino po none other than our God. Unahin natin si God. Above all else. Above our family, above our wife, our spouses, above our children, above our family. Si God po muna. Unahin natin si God. Above all else, ang sisik natin si God. Ngayon po, sinisik natin si Lord. Amen ba? Ang kanyang mga salita. Amen. Si God po. Unahin po natin si God. God first. Put God first. Sa ibang version, put God first. Sabi sa ibang version ng Matthew 6:33, put God first and His kingdom and His righteousness. Unahin natin ang Lord. So, point number 2 na tayo agad. Who? Una, who? To seek? Si God. Si God po yun. And number 2, what to seek first? Who to seek first? Number 1, God. Number 2,
what to seek first. Sabi dun sa verse kanina sa Matthew 6:33, His kingdom and His righteousness. Yun po yung kailangan nating i-seek first. Why? Number 3 po. Number 3 na agad. Hindi ko na masyadong mag-focus tayo dun sa last 2 points. Number 3, why seek first? Bakit? Bakit ka magsisik first? Ba't mo uunahin ng Panginoon? Ba't mo uunahin ng Panginoon? A, under point number 3 natin, A, it's a command to seek first. Sabi ni Lord, but seek first. It's a command. Inuutos po ito ng Panginoon. Kaya po nasulat sa Matthew 6:33 kasi gusto ng Panginoon. Inuutos po ito sa atin ng Panginoon. Pero kagandahan dito sa utos na to, tayo po yung magbe-benefit. Amen? Tayo po yung pag ginawa po natin yung utos na to na unahin siya, tayo po yung pagpapalain niya. Ama po, may sumunod na verse, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Ano ba yung all? Lahat daw ng bagay. Ano ba yung mga all sa'yo na kailangan mo, na gusto mo? Idadagdag daw yan sa'yo ng Panginoon. Amen. B, under point number 3, may B po tayo. Ibig sabihin po, gusto po ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na pagpalain ng kanyang mga anak. Ayan. Kaya po sinasabi ng Panginoon, unahin natin siya. Magbigay po tayo sa kanya ng panahon. Kasi po, gusto ng Panginoon pagpalain ka. Gusto ng Panginoon pagpalain ng kanyang mga anak. Tayo po, gusto po tayong pagpalain ng Panginoon. Kaya po sinasabi niya, unahin natin siya. Grabe, no? Gusto ng Panginoon pagpalain ka, kaya sinasabi niya, unahin natin siya. Yun po ang gusto ng Panginoon. Unahin natin ang Panginoon kasi may pagpapala. And C po, under point number 3, letter C po, sino ba naman yung ayaw ng pagpapala? Siyempre gusto natin pagpapala. Kaya po tayo mag-seek first. That's why we seek first. Kasi nga, sino ba naman ayaw ng pagpapala? Gagawin natin yan. Ano po ba yung blessing for obedience? Bago po tayo pumunta dun sa action of seeking first, paano ba yan? Paano natin gagawin yan? Gusto ko yan. Ano ba muna yung pagpapala? Ano ba yung pinapangako ng Panginoon? Blessing of obedience, sa Deuteronomy, mas maiintindihan po natin sa Deuteronomy. Mas makikita po natin dun sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. Medyo mahaba-haba to Basahin nyo na lang po sa bahay nyo. Babasahin ko po siya ngayon. And balikan nyo po. Buksan nyo po yung Bible nyo. Basahin nyo po ulit tong blessings for obedience. Ito po yung title nito sa Deuteronomy 28, verse 1 to 14. Basahin nyo na lang ulit sa bahay. Babasahin ko po sa inyo ngayon. If you fully obey the Lord. Grabe, doon pa lang sa simula. Fully. The Lord is expecting us to fully obey the Lord. Sundin talaga natin siya completely. Grabe po. Buong buo. Full obedience po. Ine-expect po ng Lord sa atin ang talagang full cooperation. And this year, tamang-tama. Na yung ngayon pa lang, first Sunday pa lang, fully, set ka na to full obey the Lord. Ayan po, basahin ko po ulit. If you fully obey the Lord, your God, and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Grabe. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city, and blessed is the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks, your basket, and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you come out. Grabe. When you come in, mabibless ka. When you come out, you will be blessed. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Then they will come at you from one direction, but flee from you in 7. The Lord will send a blessing on your barns
and on everything you put your hands to. Ayan po, tuloy po natin. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Grabe, ilang beses pinabanggit po yung obedience, no? Grabe, seryoso ang Panginoon na talagang pasundin tayo. Sabi dito, then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. Grabe. The Lord will bless the work of your hands this 2022. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God, that I will give you this day and carefully follow them, you will always be at the top. Grabe. You will be the head and not the tail. You will always be on top, never at the bottom. Take note nyo ba? Ang ganda ng word. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving Him. And po, the Lord, grabe po ang Lord. Mapapansin mo, basahin nyo po yan ulit. Basahin nyo, i-declare nyo po sa inyo. Ako po, binasa ko lang po siya, ni-run through ko lang siya. And talagang yung mga highlighted, yung fully obey, yung to be the head and not the tail, you will lend. Grabe, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Grabe pala, no? Grabe, nag-uumapaw. Ang daming hinahanda ng Panginoon dun sa mga anak niya na makakasunod sa Kanya. There's a lot of blessing in stored na nakahanda para dun sa mga sumusunod at susunod. Amen? Doon tayo dun sa susunod. Doon tayo sa mga susunod at sumusunod. Amen? Kung hindi natin nasunod ang Lord last year, ngayon, let's do it better. Amen? Sabi dun, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Idadagdag na. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Sa Tagalog, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag. Tama nga naman yung Deuteronomy, no? Talagang dami ng pangako na pinapangako ng Panginoon sa mga susunod. Kaya ako, personally, nung na-receive ko to from the Lord, this year talaga, na-encourage ako. Na-challenge ako. Nasabi ko, Lord, susunod ako ngayon this year, 2022. Ang dami kong pinangahawakan this year. Darating yung baby ko. I'm so excited na yung first baby namin ni Pastora Jean. Sobra ito yung isa sa mga pinag-pray ko last year. At ngayon, matatanggap na namin. Kaya sobrang nakaka-encourage, sobrang na-challenge ako. Kasi ako personally, hindi ko talaga masasabi ko na hindi ko nasunod lahat ng pinagagawa ng Panginoon, pero sobrang naging faithful siya. As a pastor, I humbly say na kulang pa yung nagawa ko. Na wala pa sa kalingkingan na nagawa ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko, yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko noong 2021. Kaya ngayon, gusto ko po talagang makabawi. Alam ko marami sa atin gusto natin makabawi sa Panginoon. Gusto natin ma-return ba kay Lord yung kahit konti ba, na hindi natin mapagmamalaki. I don't know about you, pero ako, personally po, na-challenge ako. Na talaga sabi ko, Lord, napaka-faithful mo. Ang ganda ng ginawa mo sa buhay ko. Ang dami mo, niligtas mo ako, Panginoon, sa mga problems. Niligtas mo ako sa mga pinagdaanan ko last 2021. Grabe, pero ako, hindi ko deserve yung nag-uumapaw na pagpapala. Kaya ngayon, 2022, alam ko, marami pa, mas lalo pa, kung masusunod natin ang Panginoon. Kaya,
I challenge everyone. Sana ito challenge din po sa atin. Na grabe yung pinapangako ng Panginoon sa atin. I will take this seriously. Ako po, siniseryoso ko po ito. Ngayong una. Itong unang week na to. Itong unang araw na to. Itong unang Sunday na to. Itong mga susunod na mga araw. I will take this seriously. I will take seriously this 2022. Bakit? Kasi ang dami kong pinapanalangin sa Panginoon. Ang dami kong gustong matanggap sa Panginoon. Ang dami kong hinihiling sa Panginoon. At alam ko, hindi lang to mangyayari basta-basta. Kailangan mag-participate ako. I want to fully obey the Lord this 2022. Are you with me? Kayo din ba? Comment down below if you are taking this challenge. Kasi ako, I'm taking this challenge. I want to try even better. I want to try more. I want to do more for the Lord. Alam ko marami pa tayong ibibigay. Marami pa tayong pwedeng magawa sa Panginoon. Yung outreach natin, yung mga magkaroon ng mga church buildings, yung mga outreaches natin, magkaroon talaga sila ng place na talaga mag-worship sila, magpupuri sila, mag-gather talaga this year, na medyo mas maluwag-luwag. Yan yung mga pinaniniwalaan natin this year. Kasi sabi nga, sa James 2:22, basahin po natin sa New King James Version. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Faith without works is dead. Ang dami mong pinanghahawakan sa Lord. Ang dami mong hinihingi sa Lord. Ang dami mong pinagpe-pray, pero wala kang ginagawa. Sabi doon, faith without work is dead. Ngayon, kailangan natin ng matinding pananampalataya sa Lord. Doon sa mga malalaking hinihingi natin sa Kanya. Doon sa mga malalaking pinaniniwalaan natin sa Kanya. Kailangan natin gumawa, magtrabaho. May gagawin po tayo. We have to participate with the Lord. This 2022, you have to participate. Ayan po. Grabe, yan po yung blessing ng Panginoon. Point number 4 na po tayo. Number 4, how to seek first. Paano? Paano natin gagawin? Paano Lord? Paano kita mauuna? Obey His commands. Obey His commands. Paano? Yung spiritual discipline. Yung mga command ng Lord. Yan, sabi doon, seek first His kingdom and His righteousness. Yung mga kautusan ng Panginoon, yung mga katuwiran ng Panginoon, yung mga commands ng Panginoon. At doon tayo magpo-fall, yung righteousness ng Lord. Ito yung spiritual discipline natin na lagi nating binabanggit. Alam na nating lahat. At kung hindi mo pa to alam, first timer ka na, malalaman mo. Number 1, unang-una sa lahat, good deeds. Good deeds. Kailangan natin gawin yung tama. Iwasan nating mali, gawin natin yung tama. This 2022, piliin natin yung mga tamang gawain. Piliin natin yung mga yung pagsunod sa Panginoon. Ano ba yung mga tamang gawin? Maging mabuti tayo sa ating mga kapwa. Iwasan na natin yung mga mali nating gawa last year. This year, may panibagong simula. Let's do it better. Good deeds all the time. Piliin mo yung tamang gawin. Every time you are in a situation wherein pipili ka, gagawin mo ba yung tama sa hindi? Piliin mo na yung tama. Amen? Number 1 yun na under na how. Paano ba natin mauuna ang Panginoon? Unang-una, gawin natin yung tama. At number 2, ayan po, ito pa, hindi na to magkakasunod. Ito po yung mga spiritual discipline. This 21 days of prayer and fasting. Magkakaroon po tayo ng prayer and fasting. Pagka-fast po natin yung buong taon. Itong 21 days po, mag-i-start po siya sa i-announce po namin sa January 10. If I'm not mistaken, January 10, yung first day natin ng prayer and fasting. 21 days of prayer and fasting. I don't know kung mag-start tayo ng 10 or 9. Basta, update namin kayo. Always attend po yung mga services natin. Mag-start po tayo. Inform namin kayo sa prayer night, sa morning prayer, yan. Meron po tayong 21 days prayer and fasting. January po natin yung gaganapin. Alam ko po marami pa sa atin ang nagse-celebrate po, enjoy maraming kinakain. Pero sa pa naman po, January 9 or January 10 tayo magsimula. And yon,
Yan, in that way po, inuuna natin, Panginoon, mag-aayuno po tayo. Pagpe-pray po natin yung buong taon. Itong 12 months, itong 365 days, pagpe-pray po natin yan. Itong, sa isang taon, meron po tayong 52 Sunday. Yung 52 Sunday lang po ang meron tayo sa isang taon. At ito pong unang Sunday, inuna na po natin ng Panginoon. Ayan, every Sunday, receive the word from the Lord. Every Sunday service, attend ka dito sa online natin, or kung may awa ang Panginoon sa susunod, magkaroon tayo ng on-site. Praise the Lord. Magkakaroon po tayo, every Sunday po yan, magkakaroon po tayo ng Sunday service. If online tayo, attend ka, be attentive to the word, receive from the word, be transformed. Yun ang mahalaga. Every time makakapakinig tayo ng word, we will be transformed. We will receive the word, we will apply the word. Ayan, meron din tayong 52 na Thursdays. Ano ba meron tayo sa Thursdays? Meron tayong prayer night. Yan, you can join prayer night. Yan, every Thursday po yan, 7:30. Parang announcement din po to, no? Kasi ito yung mga activities natin this year. In this way, ito po yung masusunod natin, ang mauuna natin ng Panginoon. Masasabi natin sa Panginoon na inuuna natin siya kasi meron tayong panahon. Bakit po? Ba't parang more on schedule? Kailangan po, para ano po yung seek first? Una po yan eh. Panahon po yan, oras po yan. Hinihingi po ng Panginoon sa atin panahon. Oras. Magbigay tayo ng panahon sa Kanya. Kasi bakit po? Ang oras po, ang panahon po, hindi na po yan nababalik. Yan po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng oras sa Kanya. Kasi itong first Sunday na to, ito lang yung first Sunday ng 2022. Yung susunod, second Sunday na yun. Kaya, I congratulate everyone. At kung hindi ka naka-attend ngayon, okay lang. Tuloy pa din. Simulan mo. Balikan mo to, narinig mo to, hindi ka naka-attend, binalikan mo lang to, okay lang. Tuloy ka pa rin. Meron pang buong taon. Sina-challenge ko lang po ngayon lahat po tayo nakakapakinig na to. It's a challenge for us na magkaroon ng panahon sa Panginoon. Kasi panahon po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Oras. Effort. Yan po, meron po tayong 52 prayer nights kasi meron tayong 52 Thursdays sa 2022. And we have 365 days. 365 days po ang araw natin sa 2022. We can do our devotion. We can read the Bible po. Read po natin yung Bible natin. Even just one chapter a day. Makapagbasa po tayo ng Bible. Makapag-meditate po tayo ng isang verse every day. Praise the Lord. You can do your devotion every single day. Sa challenge. Maganda po ito. Maganda po kung magagawa po natin. Grabe po yung pangako ng Panginoon. Sina-challenge ko po yung sarili ko. Yung morning prayer po natin, 365 days ulit na morning prayer. 5:30 a.m. po daily. Ayan po, kung gusto nyo pong mag-join sa morning prayer, sabihin nyo lang po, comment lang po kayo, gusto nyo pong mag-join sa morning prayer. I-add po namin kayo sa GC po ng morning prayer para po makapag-join po kayo. Devotion, kung gusto nyo pong matuto mag-devotion, i-PM nyo lang po kami, comment lang po. Gusto nyo pong matuto na mag-devotion, i-chat po namin kayo, turuan po namin kayo. And, syempre po, every once a week po, nagkakaroon din po tayo ng cell group. Ayan po, kung wala pa po kayong cell group, may men's cell group po, mga tatay, may nagsa-cell group po kami. I-PM nyo rin po kami kung meron po ditong mga kalalakihan po, mga tatay po na gusto pong makabilang sa cell group. Sabihan nyo lang din po kami. Comment lang po kayo dyan. Or PM nyo po ako, PM nyo po si Pastora Jean, PM nyo po yung ibang leaders, PM nyo po yung nag-invite sa inyo dito na gusto nyo po maka-join ng cell group, gusto nyo po maka-join ng morning prayer, gusto nyo po matuto mag-devotion. Mag-PM lang po kayo, mag-chat lang po kayo sa amin, mag-comment lang po kayo dito. Tutulungan po namin kayo. And nga, every Sunday din po, we are dinadala po natin yung our tithes and offering.
yung tithes po natin every Sunday po, we give. We put God first. Paano natin nauuna ang Lord pag binibigay natin yung ating tithes and offering? Nagiging number 1 ang Lord. Hindi tayo nakatingin sa pera. Hindi natin Diyos ang pera. Tama po. If we can give, ibig sabihin, hindi si Lord, hindi yung pera ang nangunguna sa atin. Si Lord po ang number 1 sa atin kasi we can give. Hindi tayo takot mawalan. We give our tithes and offering. Ano ba yung tithes and offering? That is the 10% that we receive. Sabi po, 100% po ang binigay ng Lord sa atin. 10% po yung gusto niyang ibalik natin sa Kanya. Mababasa niyo naman po yan sa Malakay 3:10. Basahin niyo po yung Malakay 3 verse 8 hanggang dulo. Basahin niyo po yun. Mababasa niyo po doon yung regarding sa tithes and offering para po mas maintindihan niyo po. And yun po, in that way po sa tithes and offering, sa pagbibigay natin ng ating ikapo, nauuna po natin ang Panginoon. Bakit po? Nagiging number 1 po siya sa buhay natin. Hindi po tayo pera. Marami po kasi sa atin parang takot tayo. Ako po, personally excited po ako magbigay ng tithes ko kasi alam ko po, galing po yun sa Panginoon. Amen? And yung first fruit po natin, this January din po, ma-preach din po yung ating first fruit. Every year po, ginagawa po natin to. First fruit, binibigay po natin yung ating first fruit offering kay Lord. At ako po, grabe po talaga yung testimony ko po dyan sa first fruit offering. Kaya po ako, excited po ako magbigay ng aking first fruit offering. Kasi po, talaga pong protection po siya. Protection po siya sa mga pagpapala. Grabe, hindi po ako nawalan ng trabaho this year. The Lord provided for us. At alam ko rin po, marami pong pinagpala ang Lord through our tithes and to our first fruit. Alam ko may mga testimony kayo. You can hear testimony from those people na talaga naka-experience po ng blessing ni Lord through first fruit offering. Kama first fruit, ito po yung una pong pagpapala ng Panginoon sa atin this 2022 na talagang ino-offer natin sa Panginoon. Mas maintindihan niyo po yan pagka na-preach na po yan sa mga susunod na Sundays natin this January. Kaya po, always attend po Sunday service. Grabe, ang dami nito. Ama po, 21 days prayer and fasting. Take note of it. January 10, mag-start tayo. First, prayer and fasting and 52 Sunday service. Online service kung tayo ay online service, kung meron tayong mga on-site, may inform po kayo sa ating social media. And prayer nights, yan every Thursday. 52 days din yan. 52 Thursdays. And 365 days devotion, Bible reading. 365 days morning prayer every 5:30. And ikaw po mismo, personal mo, mag-pray ka. Pero mas maganda po talaga maka-join ka sa morning prayer para may kasama ka po. And yung giving natin, tithes and offering, every Sunday din po yan. 52 Sundays din po yan. I-prepare po natin. And cell group, makapag-cell group po tayo every once a week po yan. Depende po sa cell group leader nyo po. Kung kailan po kayo magsa-cell group. Ngayon po, mas madali, online. Meron din po tayong on-site kung pwede na po tayong mag-on face-to-face. Yan po. Ang dami po natin kailangan gawin. Yan po yung sinasabi ng fully obey the Lord. Ako po, personally, gusto kong maging seryoso po dito. I encourage everyone. Hindi pwede kasing antayin lang natin ng Lord na i-bless tayo. Kailangan mag-participate po tayo sa Kanya. Hindi po aksidente na pinagpala ng Panginoon yung mga taong nakakasunod sa Kanya. Pinili po nila. Ginusto po nila. Kasi po, nag-participate po sila with the Lord. They become partner of the Lord. Naging partner po sila ng Lord this 2020. Yan po. So, sobrang dami nitong gagawin natin. Alam ko po, it's an effort. Trabaho po talaga siya. Trabaho po na sumunod sa Panginoon po talaga. Magbibigay ka talaga ng panahon. Magbibigay ka ng oras. Pero ang alam ko lang, sulit po. Sulit po na unahin ng Panginoon. Kailangan po natin ng matinding pananampalataya. As we worship this time, etong I lift my hands.
itong worship na to, kailangan hingin natin sa Lord yung pananampalataya para masunod siya, para magawa to. Right now, ikit po natin yung mga mata natin, itaas natin yung mga kamay natin, purihin natin ang Panginoon. I remember you are faithful, God. Hallelujah. Grabe, napaka-faithful ng Panginoon. Lord, humihingi kami ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, para magawa, Lord, ang lahat ng pinagagawa mo, Panginoon. Hallelujah. From Calvary's I found it for the thirsty. Was his over. Let's worship the Lord. Let faith arise, Lord. We need faith, Lord God. This 2022, let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength, my support of my heart. This is I remember. You are faithful, God, forever. Ba't pinataas din namin ang aming mga kamay, Panginoon? Ba't ang dami namin papukulan sa iyo, Panginoon? Pero nais namin bumawi sa iyo, Lord, this 2022, Lord God. We want to be serious with you, oh God. We want to be serious, Lord God. Gusto namin maging seryoso, Lord God, sa pinagagawa mo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, ito yung gusto mo sa amin. Dahil gusto nyo kami pagpalain, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga mata, Panginoon. Let faith arise. Lord, buhayin mo, Panginoon, yung aming mapananampalataya, Panginoon. Help us to believe, Lord God. Believe this word, Lord God. To believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, this is I remember. You are faithful, God, forever. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, this is I remember. You are faithful, God, forever. Hallelujah, Lord. You are faithful, God, forever. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa. Lord, let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, let faith arise. Lord, you are faithful. Lord, we always remember, Lord God, na lagi kang faithful, Lord God, all the time, Lord God, kahit kami, Panginoon, nagpe-fail na, faithful ka pa din sa amin, Panginoon. That's why, Lord God, gusto namin makabawi sa iyo. Gusto namin, Lord God, this time, Lord God, nata-challenge kami. Lord God, yung mga nata-challenge ngayon, Lord God, na maging seryoso, Lord God, sa pagsunod sa iyo, that we will be able to fully obey you, Lord Jesus, this year.
Lord God, ito yung gusto mo sa amin, Panginoon. Na Lord God, nasundin namin kayo, na unahin namin kayo, unahin namin yung mga katuruan nyo, Panginoon, unahin namin yung mga pinagagawa nyo sa amin. Lord, naniniwala kami, pag inuna ka namin, Lord God, grabe, ang dami nyo pong pagpapala na pinapangako, that we will be the head and not the tail. We'll always be on top and will never be on the bottom. Lord, maraming salamat. Gusto naming tanggapin, Panginoon, that we will lend. Lord God, kami yung magpapahiram, Panginoon. Hindi kami yung manghihiram. Lord God, we will lend and we will not borrow, Lord God. Lord, hindi kami manghihiram because, Lord God, yung pagpapala mo, Panginoon, kami yung pagdadaluyan ng pagpapala, Lord God. Dahil, Lord God, we will seek you first, oh God. Lord, ang dami niyong pinapangako. Lord God, yung prosperity. Lord God, you will bless the work of our hands. Lord God, we claim it, Lord God. We claim your word. Lord, kine-claim po namin yung mga salita mo, Panginoon. Lord God, na nabasa namin sa Deuteronomy. Lord God, yung sinasabi mo, Panginoon, sa Matthew 6:33, that all these things will be added unto us, Lord God, if we seek you first, oh God, your kingdom and your righteousness, Lord God. Maraming salamat. Thank you, Lord God, for touching our heart. Lord, thank you for touching the heart of everyone, Lord, na nandito. Na challenge nyo kami, Panginoon, to do better. Lord, alam namin at naniniwala kayo, Panginoon, sa aming kakayahan. Lord God, na kaya pa naming magbigay. Lord, na kaya pa namin, Panginoon, we can do better. We can give more. Lord, naniniwala ka na we can do more, oh God. Lord, kulang, Panginoon, yung mga nagagawa namin, pero patuloy kami, Lord God, na magsusumikap, Lord God, na magawa, Lord God, yung lahat na pinagagawa mo, Lord God. Yung to seek first, Lord God. Lord, yung Lord God, na mag-win pa kami, Panginoon, na ma-win pa namin, Lord God, yung mga kilala namin, mga katrabaho namin, yung mga kasamahan namin, Panginoon, yung mga kapamilya namin, mga kapitbahay namin. Lord, yung Great Commission, Lord God, na pinagagawa mo rin sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, that this year, Lord God, we can do more. Lord God, we can win more people to you. Lord, malalapit pa namin yung mga tao sa iyo. Lord, alam namin, ito yung mga pinagagawa mo pa po sa amin, Panginoon. Lord, hindi lang unahin ka every Sunday, Panginoon. Lord God, magawa, Panginoon, yung pinagagawa mo, devotional time, Lord God, morning prayer, unahin ka, manalangin ka agad, Panginoon, every morning, Lord God. Lord, effort, pero Lord God, it's worth it. It's worth it, Lord God, na sundin ka, Panginoon. It's worth it to lead more people to you, Lord God, to win souls and make disciples. Kahit online, Lord God, gagamitin namin yung opportunity na to, Panginoon, to win souls, to invite more, oh God. Lord, maraming salamat for this challenge, for this opportunity, this new beginning, oh God, this 2022. Lord, we receive it, Lord God. We claim, Lord God, the victory over this year 2022. Lord, we claim, Lord God, that greater things is yet to come this 2022, that you love us, oh God. You love us enough, Lord God. Nag-uumapo yung pagpapala mo, Panginoon. Nag-uumapo yung pagmamahal mo sa amin. That's why, Lord God, naririnig namin itong mga salita mo, Panginoon, na itong first Sunday of the month. Lord God, of the year, Lord God, first Sunday of the year, naririnig na namin to, Panginoon, na you are encouraging us, Lord God, to seek you first. O God, sa lahat ng ginagawa namin. Lord, maraming salamat po. We love you, God, and we seal everything, Lord God, with your most precious blood. In Jesus' mighty name, we pray. Everybody say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Ayun po. Praise the Lord. Bago po ako matapos, gusto ko isa pa po sa mga pinagagawa ng Panginoon sa atin, yung Great Commission po. Niremind sa akin, Lord, as I pray, na talaga yung Great Commission, kahit po online, makapag-lead po tayo ng mga tao sa Kanya. Kung meron po tayo mga ka-workmate, kapitbahay, kaibigan, na hindi pa po nakakilala sa Lord, mga relatives po natin, i-share po natin yung mga link natin, yung mga online services natin sa kanila para po sila po ay makakilala din sa Panginoon. Ayan po. Maraming salamat po. God bless po, mga kapatid.